Ma, umuwi ka na po. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Gusto ko ng yakap mo, May. Ang boses na yon, basag, nanghihina, at punong-puno ng inosenteng pangungulila, ay tila isang kalawangin at matalim na paulit-ulit na ibinabaon sa dibdib ni Elena. Rinig niya ang mabigat na paghinga ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya sa kabilang linya ng video call. Namumula ang mga pisngi ng bata dahil sa 4 na araw na tuloy-tuloy na mataas na lagnat. Ang mga mata nitong dati kasing ningning ng mga bituin ay ngayon ay nanlalabo sa sakit at kalungkutan. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Gustong abuti ng kanyang mga daliri ang screen, pilit na hinahanap ang init ng balat ng kanyang anak. Gusto niyang haplusin ang pawisang noon nito, punasan ang mga luha sa gilid ng mga mata nito, at awitan ito ng mga oyay hanggang sa makatulog. Gusto niyang isigaw na, nandito na si Mama, anak. Hindi na masakit. Hindi ka naiiwan ni Mama. Ngunit ang tanging na haplos ng kanyang magaspang na palad ay ang malamig at basag na salamin ng kanyang gadget. Nasa 1,500 milya ang layo niya. Nakatayo siya sa ibabaw ng makintab na marmol ng isang marangyang penthouse na nakadungaw sa nagliliwanag na kalye ng Orchard Road sa Singapore, habang ang sarili niyang laman at dugo ay nakahiga sa isang manipis na banig sa isang maliit, mainit, at tagpi-tagping kwarto sa Iloilo. Bago pa man makawala ang isang malakas na hikbi na kanina pa nakabara sa kanyang lalamunan at tila sumasakal sa kanyang paghinga, naramdaman niya ang maliliit at mapuputing kamay na mahigpit na humihila sa laylayan ng kanyang malinis na uniforme. Auntie L. Auntie L. Look at my drawing. And I'm hungry, I want no strawberry milk. Lumingon si Elena. Sa kanyang paanan ay ang 5 taong gulang na si Liam, ang batang dayuhang inaalagaan niya mula pa noong ito ay isang sanggol na kasinliit ng isang botelya ng tubig. Nakangiti ang bata, ang maaliwalas nitong asul na mga mata ay puno ng inosenteng tuwa at pag-asa, walang kaalam-alam sa mundong unti-unting gumuguho sa loob ng puso ng kanyang yaya. Sa isang kisap mata, kinagat ni Elena ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pinilit niyang lunukin ang kanyang pag-iyak. Kailangan niyang maging matatag. Sandali lang, Maya, anak, kakausapin lang ni Mama si Sir, ha? Babalikan kita. Mahal na mahal kita, garalgal at nagmamadaling bulong niya sa telepono bago niya tuluyang pinatay ang tawag at ibinulsa ang aparato. Huminga ng malalim si Elena, pinunasan ang nangingilid na luha gamit ang likod ng kanyang kamay at humarap kay Liam. Pinilit niyang gumuhit ng isang matamis at mainit na ngiti sa kanyang nanginginig na mga labi. Lumuhod siya upang pantayan ang bata at malambing na sinabing, "Wow, what a beautiful drawing, Liam. Of course, the little prince. Auntie will make your milk right now." Ito ang araw-araw na trahedya ng kanyang buhay. Ang pinakamasakit na ironya ng kanyang propesyon. Si Elena ay isang inang nagbebenta ng sariling kalinga, nagpapaupa ng yakap, nagpapaarkila ng pagmamahal. Habang maingat niyang tinitimpla ang paboritong imported na gatas ni Liam sa loob ng malawak at modernong kusina, hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan. 2 taong gulang pa lamang si Maya nang iwan niya ito sa pangangalaga ng kanyang matandang ina. Sariwa pa sa kanyang alaala ang eksena sa paliparan, ang pagkapit ni Maya sa kanyang binti, ang walang tigil nitong pag-iyak na tila nauunawaan nitong matagal bago muling masilayan ang kanyang ina. At ngayon, 5 taon na ang lumipas. 5 taon ng pangungulila. Sa kabilang banda, nasaksihan ni Elena ang bawat mahahalagang yugto ng buhay ni Liam. Siya ang unang nakakita sa pagtubo ng unang ngipin nito. Siya ang umalalay ng unang subukan ni Liam na maglakad sa ibabaw ng makapal na carpet ng sala. At ang pinakamasakit sa lahat, nang magsimulang magsalita si Liam, ang una nitong nabigkas ay hindi mommy o daddy, kundi auntie. Nang araw na yon, umiyak si Elena sa loob ng banyo, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding konsensya. Naramdaman niyang isa siyang magnanakaw. Ninanakaw niya ang mga sandaling dapat ay para sa mga magulang ni Liam, habang ninanakaw rin ng sitwasyon ang kanyang karapatang maging ina kay Maya. Ang mga firsts ng sarili niyang anak, unang pasok sa eskwelahan, unang medalya,
Unang pagbasa ay nakita lamang niya sa pamamagitan ng malalabo at putol-putol na video sent sa messenger. Auntie L, you're crying, inosenteng puna ni Liam nang iabot ni Elena ang baso ng gatas. Hinaplos ng maliliit na daliri ng bata ang pisngi ng kanyang yaya. Does your tummy hurt? Umiling si Elena at niyakap ng mahigpit ang bata. No, baby. Auntie just missed someone. Mahal ni Elena si Liam. Sobra niya itong mahal na tila sarili na rin niyang anak. Ang mga magulang ni Liam, sina Mr. at Mrs. Henderson, ay matataas na ehekutibo sa isang malaking bangko. Palagi silang nasa business trip, laging abala, laging walang oras. Sa mga gabing binabangungot si Liam, sa mga araw na nilalagnat ito, si Elena ang gumigising, si Elena ang nagpupuyat, si Elena ang nagiging ina. Isang borrowed mother sa isang dayuhang kandungan. Ngunit kaninang umaga, dumating ang balitang nagpaguho sa natitirang tatag ni Elena. Posibleng dengue ang tumama kay Maya. Kailangang makonfine ng bata, kailangang salinan ng dugo, at higit sa lahat, walang ibang hinahanap ang bata kundi ang kanyang ina. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang mayakap ang kanyang anak bago mahuli ang lahat. Buong tapang nanilisan ni Elena si Liam sa sala at tinungo ang home office kung saan nag-impact si Elrea Henderson para sa isang buwang biyahe nito papuntang London. Nang hihina ang mga tuhod na kumatok si Elena, ang kanyang mga mata ay mugto at nakikiusap. Ma'am, I need to go home to the Philippines. Please. It's an emergency. My daughter is very sick, she's in the hospital. Halos lumuhod na si Elena habang nagmamakaawa. Tumigil sa pagtiklop ng mga damit si Elrea Henderson. Tiningnan siya nito, hindi nang may awa, kundi nang may malamig na pagkadismaya. Elena, we talked about this. Henderson is in New York, and I am flying to London tonight. Who will take care of Liam? You just signed an extension contract last month. I'm sorry about your daughter, I can advance your salary so you can send money for the hospital. But you cannot leave. If you walk out that door, I will sue you for breach of contract and ensure you get deported without a single cent. Bumagsak ang balikat ni Elena. Ang malamig na boses ng kanyang amo ay tila yelong nagpatigas sa kanyang puso. Pera. Laging pera ang sagot nila. Hindi nila nauunawaan na ang kailangan ng kanyang anak ngayon ay hindi ang padalang dolyar, kundi ang mainit at nag-iisang yakap ng isang ina. Nakatayo si Elena sa gitna ng naglalakihang mga maleta, pakiramdam niya ay isa siyang ibong nakakulong sa isang hawlang gawa sa ginto, busog sa pinansyal. Ngunit unti-unting namamatay ang kaluluwa dahil hindi makalipad patungo sa sariling pugad na nangangailangan ng kanyang init. Pagkaalis ni Mrs. Henderson patungong paliparan, naging kasing tahimik ng isang sementeryo ang buong penthouse. Gabi na, ngunit walang dalaw ng antok si Elena. Nakatitig siya sa kawalan habang ang kanyang cellphone ay nakapatong sa mesa. Naghihintay siya ng balita mula sa kanyang ina sa Iloilo. Bawat tunog ng notification ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, tila isang bombang nagbabadyang sumabog. Maya-maya, nag-vibrate ang telepono. Isang maikling mensahe mula sa kanyang ina, Neneng, dinala na namin si Maya sa emergency room. Bumaba na naman ang platelets niya. Hinahanap ka, iyak ng iyak. Sabi ko na lang nandoon ka pa sa trabaho mo. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Napasandal siya sa pader ng kusina at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ibinitin niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod habang ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang kumawala. Walang tunog ang kanyang pag-iyak, isang kasanayang natutunan niya sa 5 taon ng paninirahan sa bahay ng ibang tao. Ngunit ang bawat pag-alon ng kanyang balikat ay patunay ng matinding dusa. Gusto niyang magmura. Gusto niyang basagin ang mga mamahaling kagamitan sa paligid niya. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang ina. Nagpapakapagod siya para buhayin ang kanyang pamilya, ngunit sa oras na kailangan niya silang damayan, nakatali ang kanyang mga kamay ng isang pirasong papel na kung tawagin ay kontrata. Auntie L. Really, are you on the floor?
Agad na pinunasan ni Elena ang kanyang mukha nang marinig ang boses ni Liam. Nagising ang bata at lumabas ng kwarto habang kukurap-kurap ang mga mata. Papalapit ito sa kanya nang biglang matisod ang maliit nitong paa sa gilid ng carpet. Bumagsak si Liam. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa sala, kasunod ng matinis at nakabubulahaw na iyak ng bata. "Mommy! Auntie Elle! It hurts," tili ni Liam habang nakahawak sa kanyang kaliwang tuhod na nagkaroon ng maliit na gasgas. Walang dugo, isang simpleng dapa lang na karaniwan sa mga batang naglalaro. Sa kabila ng sarili niyang bigat, otomatikong gumalaw ang katawan ni Elena bilang isang yaya. Mabilis siyang lumapit, binuhat ang bata, at inilonggi ito sa kanyang kandungan. Niyakap niya ito ng mahigpit, hinaplos ang likod, at nagsimulang mag-crossover sa papel ng isang ina. "It's okay, Liam. Auntie is here. Don't see Ray, my brave boy. It's just a little scratch, it will go away," malambing na bulong ni Elena habang idinidikit ang kanyang pisngi sa basang mukha ng bata. Hinalikan niya ang noo ni Liam. Pinatatahan niya ang dayuhang anak na umiiyak dahil sa isang napakababaw na sugat. At habang ginagawa niya iyon, naramdaman ni Elena ang isang napakatinding sakit sa kanyang sariling dibdib, isang emosyonal na pagdurog na parang unti-unting pinipiga ang kanyang puso. Naisip niya si Maya. Sino ang nagpapatahan kay Maya ngayon sa malamig na silya ng ospital sa Iloilo? Sino ang yumayakap sa kanyang anak habang ito ay tinutusukan ng karayom para sa swero? Walang Auntie Elle doon. Walang mamahaling kwarto, walang aircon. Ang kanyang 7 taong gulang na anak ay lumalaban sa isang nakamamatay na sakit nang wala ang init ng kandungan ng tunay nitong ina. "Auntie Elle, you're hugging me too tight," bulong ni Liam, na unti-unti nang tumitigil sa pag-iyak dahil sa komportableng yakap ni Elena. Dahan-dahan niluwagan ni Elena ang kanyang bisig, ngunit hindi niya binitiwan ang bata. Tumingin siya sa malaking salamin sa dingding ng sala. Nakita niya ang kanyang sarili, isang babaeng may hawak na bata na hindi sa kanya, nag-aalay ng buhay at kalusugan para sa kinabukasan ng iba, habang ang sarili niyang tahanan ay unti-unting naglalaho. Ang ironya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Siya ang takbuhan ng batang ito sa bawat luha at sakit, habang ang sarili niyang anak ay lumalaking estranghero sa kanyang sariling kwento. Ibinaban niya si Liam at pinaupo sa sofa para kumuha ng medicine kit. Habang nilalagyan ng band-aid ang tuhod ng bata, tahimik na nagdesisyon si Elena. Tiningnan niya ang kanyang cellphone na muling umilaw. Isang larawan ang ipinadala ng kanyang ina, si Maya, natutulog na may swero sa kamay, may bakas pa ng luha sa mga pisngi. Yumuko si Maria, hinaplos ang sapatos ni Liam, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang dolyar ay papel lamang, ang palasyong gawa sa ginto sa Singapore ay isang bilangguan kung ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkamatay ng ugnayan niya sa kanyang mga anak. "Liam, go back to sleep now, okay? Auntie needs to make a phone call," sabi niya sa bata pagkatapos nitong bigyan ng gatas. Nang makapasok si Liam sa kwarto, kinuha ni Elena ang kanyang pasaporte sa drawer, na palihim niyang kinuha noong 1 linggo mula sa safe ng amo. Alam niyang paggising ng umaga, haharapin niya ang galit ni Aurea Henderson. Alam niyang maaari siyang makasuhan, ma-deport, o mawalan ng lahat ng perang pinaghirapan niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng kanyang anak sa screen ng telepono, alam niyang wala nang mas mahalaga pa. Humakbang siya patungo sa bintana, tinignan ang marangyang syudad ng Singapore sa huling pagkakataon. Bukas, hindi na siya ang borrowed mother ng ibang tao. Bukas, uwi siya para maging tunay na ina sa kanyang sariling anak, mahirap man ang kahinatnan, basta't ang mga bisig niya ay nakapulupot na sa tamang katawan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong pakikinig. God bless, at mag-ingat kayong lahat.